Ayan mga ka-trippings, na-secured na natin lahat. Nilagay na natin yung mga cover. Ayan, i-test na natin kung gagana na siya. Ayan. So, isang pindot. Tanggalin lang natin tong cover na to. Ayan, bali ang pagtanggal niyan, wala naman siya masyadong, wala yata siyang screw. Ipupul mo lang to, ganyan lang siya dito sa kabila. Ayan, tatanggalin na natin. Bali tanggalin muna natin. Ipapakita ko sa inyo. Then kailangan pala natin tong baklasin kasi kailangan natin malaman yung connection ng lock and unlock natin dito sa door, sa central lock. Hanapin natin yung negative trigger. Hanapin ko muna. Ayan, binaklas natin yung dito. Bali ito, ang pagbaklas nito is wala naman tong screw. Bali ano mo lang siya, sisikwatin mo lang siya dito. Pag nagkaroon na ng awang, pwede mo na siya hugutin para ma-determine natin kung anong connection niya. Kasi dito tayo magkukunik ng wiring niya, ng lock and unlock, para malapit lang siya sa connection natin. Kasi kaysa nasa papagapangin natin siya dito, malayo masyado, dito na tayo sa malapit. Hanapin lang natin. Okay, hanapin ko lang muna para matanggal to. Tatlong tornilyo, isa, ito, dito, dalawa, tsaka ito. Yan, yung butas na yan, kita nyo, tatlo. Tanggalin muna natin yan, then matanggalan natin lahat ng cover na yan. Yan mga trippings, bali nabaklas na natin yung cover dito sa baba tsaka dito sa taas. Sa busina naman, dito natin siya nahanap. Itong socket na to, yung white na yan, nandyan yung busina, pero hindi pa natin na-determine kung anong kulay ng wire. Bali ipa-find out pa natin. Pagkatapos naman, ito naman yung sa ignition key natin. Yan yung malalaking wire na yan. Bali ano siya, 5 wire, pink, orange, red, yellow, and white. Ngayon, i-determine natin dyan kung alin yung ignition 1, ignition 2, constant, then starter. Yun yung ipapind out natin. Bali, itetest muna natin siya, and then i-reveal ko na lang sa inyo directly kung alin yung mga ipipinpoint ko na lang sa inyo kung alin yung mga wire na yon. Okay, gawin ko muna. Ayan, bali yung ating ignition harness, ginawa na natin ng male connection. Ayan, yung red, yung yellow, yung brown, yung blue, tsaka white para do sa ating ignition. And then ito yung black natin, yung ground. Hanapan na lang natin siya dyan kung saan natin siya ilalagay kasi halos lahat naman yan dyan na bakal na yan, grounded halos lahat yan. Tapos one more thing pa nga pala, yung chip nga pala na ano natin. Ayan na trippings, na buksan na natin. Ayan. Kaya kapag yung magpapa-install sa inyo o mag-i-install kayo sa sasakyan nyo na Honda Brio, mag-decide kayo kasi yung duplicate nyo na susi, kailangan nyo i-give up yun. Kailangan nyo talagang sirain to para makuha nyo yung ano nya, yung chip nya dito. Kasi kailangan talaga yun. Without that, hindi nyo mailalagay yung duplicate na susi. So magkakaroon kayo ng problema sa steering, lagi magbiblink yung green na susi doon. Okay? Ayan, bali anin ko muna to, dismantle ko muna ng tuluyan, tanggalin ko sa susi tsaka yung chip hanggang sa matanggal ko na. Then papakita ko sa inyo yung pinaka-itsura nya, and then tuloy-tuloy na tayo. Papakita ko na rin doon sa sa may keyhole nya kung saan natin siya lalagay. Okay? Ayan yung itsura nya mga ka-trippings. Kita niya yung black na yan. Yan yun. Yan mga ka-trippings, natanggal na natin yung induction coil. Ayan yung tinatawag ng induction coil. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Ngayon ilalagay na natin siya dun sa ating keyhole para ma-detect na yung ating duplicate na susi. Let's go! Yan mga ka-trippings, bali yung chip natin, ito. Dito natin siya nilagay, glue na lang natin siya dito.
Bali pag lino nyo dyan, siguraduhin nyo lang paglagay nyo ng cover nung dito nakatakip na ano ba tawag dito, hindi siya ma-obstruct o hindi siya matatanggal. Kasi parang no choice talaga ako, dito yung nadidetect niya. Pwede ko sana siya ilagay sa baba, kaso yan yung parang yan yung best niya, position. Tapos ito nga pala yung ito yung tawag dito, yung pinutol natin na susi. Bali insert natin siya dito. Ayan, yung duplicate natin na pinutol, insert natin siya dyan. Ayan. And then pag na insert na natin siya dyan, gamit tayo ng plies or long nose. Ayan, ipitin lang natin siya, ipit lang natin siya sa accessories para yung manibela natin hindi siya mag-lock kapag nag-start na siya. Ginamit na natin yung push start, kasi pag hindi yan naka-on o hindi siya naka-accessories or naka-on, maglalak yung natin. Yan, kapag hindi siya naka-accessories or hindi siya naka-on, maglalak yung ating steering wheel, yung manibela natin. Kaya kailangan nakatutok siya sa on o kaya sa accessories. Okay, yan, bali tanggalin muna natin kasi maingay yung alarm. Yan. Then ikabit na natin yung ating mga connection dito. Then pagkatapos ko may kapit is ipapakita ko sa inyo. Okay, yan mga ka-3Ps na ikabit na natin, ilagay na natin, na-fix na natin. Ito yung natin, module natin, dinikit lang natin dito. Ayan. Tapos yung ating ignition, ito, dito yung ignition, dito yung gapang, ito sinikir natin siya dito sa gilid, dito siya sa ilalim, diretso rito sa ating receiver. And then yung ating lock and unlock, ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, yung green wire, green and red. Yung sa horn natin is ito. Ayan, tapos dito connect siya dito, pero babaguhin ko siya kasi hindi siya tumutunog yung sa horn natin. Pag nag-lock and unlock tayo, wala siyang tunog, so hanapin natin siya, babaguhin natin yan. Okay, then ito yung natin sa reset niya, ito. And then ito yung ating mga sensor, i-connect na lang natin siya, ilalatag na lang yan lang yung natitira. Yan yung connection niya. Isa doon, lalagay natin doon sa bandang kanan, tapos yung sa hulihan dito naman sa likod. Yan, didikit na lang natin din doon. Okay, ilatag ko muna, din after that papakita ko ng final. Ayan mga ka-tripping, yung reminder ko sa inyo yung susi. Ayan, andyan yung susi natin, nakalagay dyan yung susi. Ayan, naka-position sa accessories para hindi mag-lock pag nag-drive tayo. Tapos ito yung induction coil natin, nakadikit dyan. Glino ko na lang yan, glue. Ayan, bali hindi naman siya ma-obstruct. Ngayon iti-testing natin, papaanda rin natin siya. Okay, let's go. Ayan, nakapatay siya. And then i-unlock natin. Yun, gumana na siya. Narinig yung busina, ayan din. Ngayon gagawin natin, titingnan natin kung gagana na ito. Nag-automatic lock siya. Ay, kaya siya nag-automatic lock kasi wala yung natin sensor. So, bali ikabit muna natin yung ating sensor. Ayan, kabit natin. Ayan, lagay natin yung isa. Tapos isa pang sensor. Ayan, lagay natin muna. Nag-automatic lock. Ayan, nakalagay na siya. Ayan siya. Nagbiblink siya. Ibig sabihin yan, standby. Ayan, bali isang pindot. Bali ito nga pala yung push button natin, nilagay natin dito sa may keyhole kasi yan yung gusto ni client, dito na lang daw kasi dito siya sanay magpindot. Tsaka para sa akin okay lang din dito kasi kapag dito natin nilagay yung abang dito, oo nga may cover nga, kaso parang yung tinignan ko parang hindi siya magpipit. Bali didikit din natin dyan, so para mas okay dito ko na lang din siya inilagay. Dito naman yung gusto ni client. Yan, pindutin natin siya, isa. Ayan, nakapatay yung accessories, isang pindot. Ayan, tingnan natin, open ang accessories, patay ang dashboard, isa pang pindot. Ayan, open ang dashboard. Okay, and then try na natin.
isang tapak sa brake. Tapak tayo sa brake. And then pipindutin natin to. Tingnan nyo. Tapak, pindot. Ayun. Ayan na. Umandar na yung ating makina. Yan, good siya. Kita nyo sa dashboard. Bali, wala tayong error. Ayan. Yung EBS na yan, matagal na yan. Sabi ni client, hindi na daw talaga natatanggal yan. So wala tayong problema sa dashboard. Then, patayin natin. Tapak sa brake. Pindot. Ayan, patay yung ating makina. And then, i-try natin siya sa ating remote control, remote start. Ayan, i-lock natin para mamamatay yung yung nagbi-blink na yon. Lock natin. Ayan, patay siya. Push start natin. Press natin siya ng mga 5 seconds, 5 to 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Ayan, umandar na siya kaagad. Gandar na siya, okay? Then, paano naman yung pagpatay natin sa remote control? Ipipress din lang natin itong lock button ng mga, sabihin natin 5 seconds din. 1, 2, 3, 4. Ayan, mga 4 seconds lang, patay na siya. So, okay, gumagana yung ating key na kinabit. Lahat sila working, yung sensor, push start, lock and unlock, yan. Nga pala, meron dito isang wire na hindi ko kinabit, ito yung kulay yellow, kasi ito sa trunk to. Itong Honda Brio, wala naman siyang push button para sa trunk, kasi kasama na siya sa pag-unlock ng sasakyan. Kaya kinat na lang natin siya, dinalagyan natin ng heat shrink para hindi siya magka-ground or magkaroon ng problema. Yan, so ito na to, final na ito. Gagawin na lang natin is ilalatag na lang natin lahat, pati yung mga wiring. Okay, gawin ko muna, then after that papakita na ko sa inyo yung pinaka-result nya. Dito meron tayong changes, hindi natin pwede ilagay dito yung ating push button kasi obstruction siya. Pagkatapos ito naman na tinanggal natin na chip, hindi natin siya mahanapan dito sa mga gilid na to, kasi once na ilagay natin dito sa gilid or dito sa ibabaw na to ng bilog, nadidetect siya. Kaso pag nilagay natin yung cover, ang pangit, obstruction siya. Pag dito naman sa gilid, halos hindi siya madetect man siya, mga ilang gamit nyo, hindi na naman siya madidetect. Tapos pag nilagay sa gilid na to nga, pag nilagay natin yung cover, obstruction siya. So ang pinaka the best na lang talagang way, ito, dito ko siya nilagay sa gitna. Diba yung pinutol natin na key, yung dulo ng pinutol natin na key, dito na lang natin dinikit yung ating chip na to. Nilagyan lang natin ng glue para hindi siya hindi siya hulog. Pagkatapos yung ating push start naman, dito na natin siya nilagay sa abang na yan. Doon na talaga sa abang natin nilagay para mas maganda siya tingnan na yan. Diyan natin siya nilagay. Pagkatapos yung cover naman, saan yung cover? Yan, ito yung cover na nakalagay dito, diba? Ngayon tinabas ko lang siya, plinat ko, tinanggal ko yung nakalagay dyan, then dito natin siya ilalagay. Ayan, diyan natin siya ilalagay. After mailagay natin yung pinaka cover nya, yung dito sa ilalim, ito ipapatong lang natin to siya dyan. So ganyan na magiging itsura nya para matakpan siya, and then para hindi rin mahulog yung chip natin. Tanggalin muna natin, and then i-fix muna natin lahat dyan bago natin siya i-testing kasi gumagana na. And by the way nga pala, meron ako dito tinanggal na na parts. Ito, yung parts na to, pwede na itong tanggalin kasi obstruction din ito dito. Kasi ito, once na tinanggal niya, dinisconnect niya na dito sa ignition niya, itong harness natin, pag kinok natin, bali ito, wala na to siyang gamit. Dito lang siya nakalagay. Kasi ito yung para sa kit to para pag ito turn on nyo ng accessories, on, ignition to, hanggang sa mag-start, ito yung nagbibigay ng signal. Ayan yung pinasa pagtuturn nyo ng key, yung dulo na yan. Pwede yun na itong tanggalin kasi wala na to siyang gamit. Pero pag once na ibalik nyo sa dati, yung sususi kayo ulit, hindi nyo nagagamitin itong ating
PKE, push start natin, ibabalik nyo to. Kaya itago nyo ito ng maigi. Tsaka yung mga tornilyo niya. Okay? Dito lang naman siya. Madali lang naman tanggalin to. Meron lang naman itong dalawang tornilyo lang naman ang tatanggalin nyo dito. Isa dito, tsaka isa dito. Dito naman ang tornilyo niya is isa rito sa ilalim, tapos isa dito naman sa ilalim. Okay? So let's go, i-ano muna natin, assemble muna natin. Nga pala, ito yung ating sensor, antenna dyan. Pinalusot natin siya dito. Dito ang gapang, ayan. Tinidy up na lang natin siya dito. Yung isa niya, dito yung makikita sa gilid, sa kanan. Ayan, doon natin siya dinikit. Tapos yung dito naman sa likod, ayan, dito natin siya pinagapang. Dito sa loob nito, diretso doon. Hanggang dito sa may unlock. Ayan. Dito, pinagapang natin siya dito. Dito sa likod na to. Ayan, dyan natin siya pinadaan. And then dito yung daan niya dito. Tapos dito ko na lang siya inilagay. Dinikit ko na lang siya dito. Hanapan nyo na lang na maganda posisyon kung saan nyo siya gusto ilagay. Kasi hindi ko siya dito may ilagay sa window na to kasi wala akong papadaanan ng wire. Tsaka ano siya tawag dito. Talagang kailangan mo hanapan ng pwesto. Bali ako dito ko na lang siya nilagay. Dinikit ko na lang siya dyan. Medyo naka-expose lang ng kaunti yung wire niya, pero okay naman yan kung hindi ka naman maselan. Okay? Okay, let's go. Ituloy na natin to. Ibalik na natin to mga to. Okay? Yan mga ka-trippings, ito yung sa Honda Brio natin. Yung ignition wire harness natin na galing dito sa module natin. Ito, yung sa host PKE. Ano na rin siya, plug and play na rin. Ginawa na natin siyang plug and play para safe na siya. Ayan. Ayan. Ito, ang kagandahan sa Honda Brio kasi, yung kung ilang wire yung gagamitin nyo dito, yung 6 wire, ganun din siya. 6 wire din siya dito sa pinaka main ignition niya. Hindi katulad sa Toyota Vios na yung sa ignition wire niya is tawag dito 6 ano ba? 5 lang pala. 5, so ang gagamitin din natin is 5 dito sa Honda Brio. Pero pagdating doon sa Toyota Vios, yung wire natin harness dito sa hose natin is 5 lang, pero pagdating dito sa ano niya is 6, kaya nagdadagdag tayo ng additional wire kasi dalawa yung constant doon sa Toyota Vios, samantalang dito sa Honda Brio is isa lang sila, isa lang yung constant niya. Ayan mga ka-trippings, ito yung ating plug and play. Ngayon isalpak na natin para ano, paandar na natin siya. Okay, ayan, isaksak na natin. Plug and play na to, napakadali na, salpak na lang siya. Ayan, tumunog na siya. Okay na yun, so ibig sabihin activated na siya, pwede na natin siyang start. So ito yung push button natin, ayan, gumagana na. Bali, ang gagawin ko muna is isi-secure ko muna itong mga wiring nya. Pag na-secure ko na, ibabalik ko na itong cover, then tetest na natin, pandarin natin. Okay, gawin ko muna. Ayan mga trippings, na-secured na natin lahat, nilagay na natin yung mga cover. Ayan, i-test na natin kung gagana na siya. Ayan. So isang pindot, accessories open, dashcam open, pangalawang pindot, ayan, open ang ating dashboard. So ready to use na siya, naka-switch on. Open na natin yung radio, then ang sunod natin gawin is tapak tayo sa brake. Ayan. And then isang push start. Ayan, start na siya. Okay, so ayan yung ating dashboard. Malinis siya, okay siya, wala siyang error. Ayan, okay, nawala na yung ating yung para sa parking, okay na. Ayan, balik natin, park. Ayan, so okay siya. And then pag switch off, tapak sa brake, isang push, off na siya lahat. Okay, and then ito yung ating lock. Ayan, and gagana na yung ating lock dyan. Ayan,
nalock na yun. Bali pwede nating i-switch off yung ating sound sa horn. Bali pupost ko na lang dyan kung paano yung tutorial ng pagtanggal ng buzzer. Okay, unlock. Ayan. Tapos pwede natin siyang i-start by a remote. Long press lang dito sa lock button, mga 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start na yung ating engine. Okay, tapos sa pag shutdown engine naman, ganun lang din, long press lang sa ating lock button. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. 4 seconds, 5 seconds mag-open siya. Okay, and then ito naman meron siyang sensor na pag lumayo ka mag-auto lock siya, tapos kapag lumapit ka mag-auto unlock naman siya. Ang range niya pag auto lock around 5 to 7 meters maglalak siya, then pag lumapit ka around 4 meters and below mag-unlock siya. Ganun yung function nito. Okay, then yun na, okay na yun. So maraming salamat, have a good day, have a safe trip, bye bye.